get the sweep, or will the barangay extend to Game 3? Casters, pasok. Kabang-abang ang ating matutunghayan ang pag-arangkada ba ng Team Liquid PH ay Welcome magpapatuloy to o Mobile pipigilan ng puso ng barangay para sa game number 2. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Burrito, of course, ate mo Chantel, pero syempre, easy lang, easy NK connection kasi kulot connection. At may kita natin yan coming to this game number 2. Salamat po, Coach Daki, sa pagbitaw. Si Kuya Vincent. Si Vincent yan. Shoutout kay Vincent. Ayan na, simulan na natin ang game number 2, Smart Omega and Team Liquid PH. Okay, so mag-matter na dito kung sino yung mabilis talaga na makakakuha ng kanilang buff. So different ang naging pattern. Orange buff para dito kay Zyda at para naman dito kay Andoria Well, yung kanyang purple buff. So, tinatawag natin pong mga assassin, may mga mini-games pagdating doon sa mga kanya-kanyang buff. Ganon ba ulit? Grabe, sobrang bilis. Oo. Nagkaroon ng mga flicker doon sa top lane. Oo, may mga nagagamit kagad yung kay JP. Ay, na-burn na nga kagad niya. Pero maganda yung sinasabi mo dito, no? Parehas purple buff dependent ang mga junglers na makikita natin ngayon. Fanny and Ling. Nasabi rin kanina ni Auntie Yanara na na-discuss niya na nakita na natin to last week na nagharap no yung Fanny at isang Ling, pero ang nagtagumpay ay ang Ling, no? So ngayon ay makita natin kung paano ba papaganahin ni Zyda ito. At nakita naman natin yung game number 1 performance niya, no? Parang sobrang Kabisadong-kabisado. Sobrang kabisado niya mga ganitong hero. Oo, gamay na gamay niya kung paano makakabawi kahit lamang yung kalaban, kung paano niya pahihingahin yung kanyang mga kakampi, nag-focus siya sa other lanes. And speaking of focus sa other lanes, parang ang focus, all eyes on Big J dito sa top lane. Tumatakbo na yung robot at nakita na natin, umiksa yung robot, si Jom yung target nila, and first blood para sa TLPH. Tinanggap na ni Jom yung pagkakataon na yun. Pinilit tumakbo pero hindi talaga nakaalpas. Pero tumama yung stun mula kay Chak Mamba. Atrasan muna sila dito. First turn ng ating game yung bububuhay na rin. Napakalupit mo doon natin siya. Ginagaya niya kasi kung hindi nyo kasi nakikita pero ginagaya niya yung takbo ng Johed. Oo, pag naka-ejector, mas mabilis eh. Normal lang kapag naglalakad lang. So yun yung edge din ng pagkakaroon ng displacement type of skill. Eh, grabe naman talaga. Ay! Siya din ang nakakuha nung turtle nung time na yun. So, iba ang sabihin na nating connection ngayon ng TLPH sa ating laban. So, 1K gold lead para sa 2-minute game. Nakita natin yung game number 1, yung listahan ng kasalanan ni JP ay humaba na dahil dun sa dami ng implosion play na ipinamalas niya kanina. Tapos nadagdagan pa yung kasalanan niya dahil sa paghagis kanina kay Jom doon sa top lane. At kailangan matyagan nito ng Smart Omega. Dahil nga naman, sobrang crucial nito. Actually, masasabi ko nga na assassin killer talaga or assassin, pang-kontra talaga sa assassin itong Johed, di ba? Oo, kasi pwede ka mag-dive anytime. Ang question dito is kung mag-unstoppable force ba siya sa Fanny, aabot ba siya doon sa may bandang dulo, biglang nag-cables, no? Sana where am I? Sino ako? Nasaan ako? Ayan na! Sa may top lane, rumaragas pero buhay pa rin dito si Benny Cutit na. Isa pa nga si Chakno. Si Chakno kumukuha ng damage dito, meron revitalize pero hindi sapat para masustain yung damage dito ni Zyda. Lumalagitik yung pitik dito ng mga blades ng Ling. Grabe yung mga pagsundot doon ni Zyda. And si Okir, binababaran lang ng metal detector. Itong si Zyda, atras muna sila. Upper R ay kailangan na rin rumisponde dun sa may bandang gitna. Pero napakaganda ng lead na nakuha dito ng Team Liquid PH. 1.9 going 2K. At ito na nga yung wala siyang kasalanan dito. Pero nakikita natin, hindi siya yung typical na na player na pindot ng mga ng shop. Ay, pumindot sa shop. Ay, pumindot? Ayan, Bibili kasi. Okay. Bibili ng Kasi may item. mga ganong mannerism, di ba, Shats? Yung pipindot-pindot ka ng mga shop, ganon. Nakakadagdag yun minsan eh. Parang hindi ka mapakalila, wala kang pinipindot. Pambilis na mga buy and sell mo, di ba? Ganon talaga yun eh. Pero ngayon, ilang segundo na lang para sa second turtle ng ating game. Isisimulan na kagad yung pagpwesto dito, pero merong pagkain! Si JP na nga magiging target nila. Ginamit ko yung Detonas welcome. Pero makakatakas pa rin yata. Okir pa nga kanila mapapatay. Si Antonio kamuntikan na rin. Hindi mababurn kaya makakatakas na rin. Pero si Chaknu mapapatay dito ng TLPH at makakakuha pa nga ng pagong. Magdadash dito sa gitna
si Joma at lumalaki na yung kalamangan ng TLPH. Grabe, sobrang laki ng impact noon na nakaligtas si JP sa burst na plano dito ng Smart Omega. Marami yung mga na-expend na ultimates at dahil doon nakabalik ang Team Liquid PH doon sa team fight na naging sanhi pa ng pagkakatalo nila doon sa naging skirmish plus yung turtle ay nakuha pa ng Team Liquid PH ngayon na nasa 5-minute mark. Ay, parang sakit ang mga cable dito ni Andorio. Oo, buhay pa rin si Benny Cutie sa time na yon. So, nandito na rin si JP para magbigay na impormasyon sa kanyang mga kakampi. Kasama ang Sansan Duo. Oh. Pero si Ryota ay nandun muna. Okay, nakasilip siya dito. Alam niya, tumama yung missile expert. Up! Detonas welcome, ginamit yung flicker at naidiin dun sa may pader. Pero kukuha ng damage dito, mapapalalim Buhay pa rin! Flicker out para kay JP, ginamit yung Luminous Blast at napakakunat ng mga players ngayon sa ating laban. Pero si Ryota mapipitikan dito ni Sanford. Nag-primal wrath na pala yung Edith. Pwede pang targetin si Okir o kaya si Chakno. Left or right? Left yung napili niya. Kaya naman Tempest of Blades, ginamit na rin. Okay, si Chakno ngayon na magiging pili. At si Sandy nakakuha na ng killing spree dito. Nandito na rin si Sanford. Same with Andorio at nakabawi din ng isa ang Smart Omega. Kaya lang ang problema, wala silang bawi doon sa Torre na mapapatumba ng Team Liquid. Lumalobo na ngayon ang kalamangan ng TLPH. 4.2k gold against or lead against Omega. And even sa items dito ni Jome and even ni Benny Cutie ay meron ng discrepancy. Oo, no, at saka nakita natin na Warrior Boots ang inuna dito ni Benny Cutie kasi alam niya na more on physical damage talaga. Manggagaling yung, kumbaga, effect ng damage dito ng Smart Omega pero mabilisan lang ang gagawin nila dito. Ay, Tempest of Blades at hindi na nga makakatakas pa. Si Jome sa moment na yun, parang lahat ng mga nasasalubong dito ni Daddy JP nagiging pasalubong Oo nga sa eh. buong TLPH. Nagiging kwento talaga eh. And ng Smart Omega dito, kailangan nila mag-isip ng panibagong aksyon. Dahil nga naman, kung titingnan natin yung composition ng lineup nila, may kabitinan sila pagdating sa man between Smart Omega and Team Liquid PH. Excited na rin ako kung ano ba ang ihahatid at paano Nagulat ako bigla. Akala ko, titingnan pa natin yung isang fan art. Biglang lumabas si Coach Daki. Yeah, pero na. Ito na, simulan na natin muli ang laban between Team Liquid PH at Smart Omega. Ayun na. Agad na gagawin sila dito, ha? Pero naka-ready yata dito yung Omega din. So tatlo laban sa tatlo dito sa may middle lane. Ay hindi, apat pala. Apat. Merong spawn. Nag-Dominator's Crescent si Sanji ng moment na yun para ma-secure yung torre sa gitna. Parang 5 nga sila dun kasi nandun yung alien. Actually, kung titignan mo, masakit din talaga at hindi mo pwedeng babaran. Kung babaran lang ang pag-uusapan, kung yung landed player o yung dominating set, parang ang sakit talaga nun. Pero papasok na! Ay! Nabalibag si Andorio! No entry! Ang sagot dito ng TLPH. Grabe, parang ginawang volleyball eh. Oo. Ni-receive. Oo, na-block. After nung toss ni receive, itong si Andorio, hindi na siya nakapindot ng kung ano pa man ng Tatanungin jacket. pa lang. Tatanungin ko pa lang sana. Mamaya na yung tanong. Ito na, simulan na natin. Game number 2, magsisimula muli ang pangtoton dito ni Sanford. Ayan na yung mga Ricos, Kuya Sanford. Oo, nasimulan na. So, 8 minutes na ng ating laban. Ay, hindi. Ayan, 8 minutes na, na ayan ng na. ating Tama laban. lang. 8 yung score. Laki na kalamangan dito ng TLPH. At mukhang masisira na rin yung torre dito sa may bandang gitna. Ay! Ay, grabe naman yung dinosaur. Parang tumalon-talon na, pero makunat lang din naman si Ryota. Pero hindi na makakatakas ba kasi biglang dumating si Zaida at masisira na nga yung torre sa gitna. Pumasok pa si Sanford. Napakaldag yung dalawang players dito ng Omega dun sa gitna. At si Zaida nga lang ay maka-cutthroat dito ni Andorio. At least nakakuha sila doon, Atoy R against sa Saida. Ang naging trade, 13 seconds para doon sa next na Lord. Actually, unang Lord ng laban na ito na pwedeng pagtalunan ng Team Liquid PH at Smart Omega. Pero maganda yung ginagawa ni Andorio since siya lang yung may kakayahan na mag-split-split dyan. Pina-flow na kagad niya yung minion doon sa opposite lane ng Lord. Ang dito is magkakaroon ba ng Lord Dance kasi mabuhay na rin si Zaida. Parang pag napahaba to, magugulat na lang tayo, bigla magsalita yung Lord. Ano ang palag mo? Pagka napahaba pa, no? Pero ayan na, mabilis na makukuha dito ni Zaida. Ay, hindi. Hindi. Na-reset. Akala ko tatalon na. Hindi. Ayan, tatalon na rin niya. Makukuha na yung purple buff.
Na-reset yung Lord, nasa lupa na ni JP. Mabilis lang to, ha? Mapapatalon doon, dalawang players para sa ito Omega, pero sakit ang damage. Lord makukuha din ng TLPH, Luminous Blast. Pero isa lang yung tatamaan si Sanford. Free hit lang. Jack, tumapatay na si Ryota. 1 piso na lang. Ay! At nasunog pa nga dito ni Sanji. Hindi na pagpagan yung damit, nasunog siya doon, pero doon yung, hindi, oy, nakatakas pa itong si Andoryu, gamit yung kanyang mga cable. Parang ang hirap ngayon ng buhay talaga ni Andoryu. Parang every time na merong every time na papasok siya, merong ready. Ano nga yun sa mga concert? Pitfall? Ano yun? Basta yun na yun. Yung parang tatanong yung Oo, vocalist, yung tapos ano, parang pinagpapasapasahan. pag hindi abot yung song, kayo naman. Oh, sila naman ata dito. Wait lang. So medyo mahirap to, pero meron namang purple buff si Andoryu. In terms of minion wave clear, madali lang ba sa Omega to? Okay, Luminous Blast, gagamitin na nila dito. Pasok din si JP habang si Sainay nag-aabang din ng timing niya para pumasok. Successfully ay makakabasag dun sa may batay taas. At Jack nung mamamatay. Tinamaan ng mga Shuriken Blades at masisira at mapapatumba na rin yung Torre dito sa gitna. So 10K gold lead, ladies and gents, para dito sa TLPH at medyo mahirap nga talaga para dito sa Omega. And Benny Cutie, Saida, and even Sanford ay yung top 3 pagdating dun sa gold. Oo nga, no, sila talaga yung lamang na lamang dito. At napakaganda din kasi na naging laro ni Saida, no? 6-1 and 3 na KDA. Early game pa lang, nakakuha na siya kagad ng mga kills na kailangan niya. Tapos ngayon ay ayaw na rin nilang bigyan ng purple buff itong si Andoryu. And ang hirap kasi na kung ikaw ay isang Fanny user, sobrang hirap talaga na merong kang kalaban na yung kakargahin ka, no? Kung for example, itong si Sanford, no? Andun yung onward, yung earth shatter, ang dami talagang pampigil sa kanya. And si JP kasi kahit makatakas yan, feeling ko nga maaabot eh. Wag lang tatama dun sa mga pader. Pwede niyang habulin yan with that unstoppable force eh. Oh, Diba? at saka natatimingan, parang inaabangan lang dito yung pagpasok ni Andoryu. And yung sinabi natin na yung supposedly mag-split push, parang nababantayan din na dito nag-DLPH. Kasi kung titignan natin yung kanilang mapa, isa pa lang yung nasisirang Torre. Nagcha-charge lang si Sanford. Ano yung e-bike yan eh. Tawag niyan, isa pa lang yung nasisirang Torre ng TLPH. Oo nga. Eh, nagcha-charge. Oo nga, robot kasi. Oh, wait lang ha. Si Sanford, humahabol. Ayan, nagcha-charge na naman. Ito. Hindi. Robot kasi yan. Robot kasi si Sanford. At saka, bumababa yan eh. Dun sa armor niya, di ba? Pag nag-primal rat. Pero may pag-aantay na ginagawa ang Team Liquid. Inaantay niya na mag-react si Andoryu dito. Pero huwag tayo maingay Oo. Huwag tayo maingay. Tahimik lang tayong mag-aabang. So meron din stock dito si Ryota. Ayun, nakita na. Nag-spawn na yung Lord guys, ginamit yung sentry, magkiklear na minion wave sa may top lane. So again, kailangan dito, naka-flow yung minion wave ng TLPH. Nakaabang si Chakno at Ukir. Nandito rin si Sanford para if ever na may pumasok, ready sila. Actually, pwede nga nila i-go yung top lane eh. Pero ang nagiging goal dito ng Smart Omega at ng Team Liquid PH ay mabilis na tunawin. Less than 10 seconds nilang tinunaw yung Lord na yon. And Benny Cutie ay talagang nararamdaman na yung hapdi at kate ng kanyang mga shuriken. Ako, inahabol pa. Kailangan umalis dito ni Andoryu. Luminous na Lord ay hawak kayo ng Team Liquid. Alam mo, parang sa Omega, yun yung pinakakakapitan nila ngayon. Aside from the two turrets sa kanilang base, yung pwedeng split push ni Andoryu. Although, dalawa na dito sa may bottom lane. Hala, makakapag-cables ba? Hala, grabe! Ay! Grabe naman yung air battle! Ang laban ng himpapawid! Grabe yung mga talunan doon, yung mga cables, yung mga tuhog. Mula dito kay Saida, ngayon nakasama na nila yung Lord sa may bandang gitna. Si Ukir na paaga ata yung Crimson Beacon niya. Oo, maganda sana para mapatalon niya dito, mapaangat niya. Okay. Para exorcist yung pwede sana mangyari doon. Pero ito na nga, magkakaroon ng dito unas welcome para kay Ryota doon sa may ilalim ng Torre. May Lord pa. Si Saida Conte, hinihit nila at madedepensa ng Omega ngayon. Sa blade. Yung Lord, pero mamatay na dito si Andoryu. Oh! Double kill na para dito kay Saida. At nagtatower lock na nga Ryota, mapapabagsak na rin. Sama mo na rin si Joma at TLPH para dito sa ating serye. Ang pagmamarcha ng Team Liquid, the Cavalry, ay
tuloy-tuloy pa rin